Magandang araw, Pilipinas! Welcome to Bayan at Buwis, ang inyong mapagkakatiwalaang news program na nagbibigay liwanag sa mga isyung pang-ekonomiya at panlipunan. Ako si Alex. At ako naman si Jimboy. Sa ating espesyal na edisyon, ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na direktang nakakaapekto sa bawat Pilipino, ang taxation at ang trade law. Mula sa sahod na ating tinatanggap hanggang sa mga produktong ating binibili, bahagi na ng ating araw-araw na buhay ang pagbabayad ng buwis. Ngunit gaano nga ba natin ito nauunawaan? Hayina't alamin natin. Para simulan, ano nga ba ang taxation at bakit ito mahalaga sa ating lipunan? Narito si Dimay para sa una. Salamat Jimboy at Alex. Ang taxation ay kapangyarihan ng Estado na mongolekta ng kontribusyon mula sa mamamayan upang matustusan ang mga pangangailangan ng gobyerno. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang organisadong lipunan. Hindi optional ang pagbabayad ng buwis. Ito ay isang obligasyon na nakasaad sa batas. Tinatawag itong enforced contribution dahil kahit hindi natin gustuhin, kinakailangan natin itong bayaran para sa kabutihan ng nakakarami. Ginagamit ng buwis sa maraming aspekto tulad ng pagpapatayo ng kalsada, tulay at paaralan, pagpapasahod sa mga guro, pulis at health workers, pagbibigay ng serbisyong medikal. Sa madaling salita, ang buwis ay nagsisilbing dugo ng gobyerno. Ito ang nagpapatakbo sa buong sistema. Kung walang buwis, walang sapat na pondo ang pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Dimay Blasabas, nag-uulat. Salamat, Dimay. Ngayon naman, alamin natin ang mas malalim na layunin ng pagbubuwis. Narito si Samantha Lim para sa ulat. Sam? Ang pangunahing layunin ng taxation ay para makalikom ng pondo. Ngunit higit pa rito, ito rin ay isang kasangkapan ng gobyerno upang kontrolin ang ekonomiya. Halimbawa, kapag mataas ang buwis ng isang produkto, maaaring bumaba ang demand nito. Kapag mababa naman ang buwis, maaaring tumaas ang konsumo. Bukod dito, mayroon tayong tatlong mahalagang prinsipyo ng taxation. Una, ang fiscal adequacy. Dapat sapat ang nakokolektang buwis upang matugunan ang gastusin ng gobyerno. Ikalawa naman ang equality o justice. Ang pagbubuwis ay dapat patas, kung saan ang may kayang magbayad ng mas malaki ay magbabayad ng mas mataas. Huli naman ang administrative feasibility. Dapat madaling ipatupad at maintindihan ng mga mamamayan. Ang mga prinsipyong ito ang nagsisilbing gabay upang matiyak na ang sistema ng buwis ay hindi lamang epektibo, kundi makatarungan din. Nag-uulat, Samantha Lim. Iba-iba ang uri ng buwis depende sa layunin at paraan ng pagkokolekta nito. Narito si Joyce Buray upang ipaliwanag sa atin ang mga ito. Tama! Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng buwis. Ang direct tax ay direktang binabayaran ng isang individual tulad ng income tax. Hindi ito maaaring ipasa sa iba. Ang indirect tax naman ay ipinapasa sa consumer. Halimbawa nito ang VAT na kasama sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa layunin, ang fiscal ay para sa kita ng gobyerno, habang ang regulatory ay para kontrolin ng ekonomiya. Ayon sa saklaw, ang national taxes ay kinokolekta ng national government o BIR. Ang local taxes naman ay kinokolekta ng LGUs. Ang pag-unawa sa mga uri ng mga buwis ay makatutulong upang mas maging aware tayo kung paano tayo nag-aambag sa ekonomiya. Joyce Guray, nag-uulat. Bagamat makapangyarihan ang taxation, ito ay may mga limitasyon. Marian, ano ba itong mga limitasyon na ito? Tama ka dyan, Jimboy. Bagamat malawak ang kapangyarihan ng gobyerno sa pagbibigay ng buwis, ito ay may mga limitasyon upang protektahan ang mga mamamayan. Narito ang mga pangunahing limitasyon. Una ay public purpose. Ibig sabihin, ang buwis ay dapat ginagamit lamang para sa kapakanan ng mamamayang pampubliko.
Pangalawa ay territorial limitation. Ang ibig sabihin naman nito ay ang isang bansa ay maaari lamang magpataw ng buwis sa loob ng sakop ng kanyang teritoryo. Ang pangatlo ay double taxation. Hindi dapat paulit-ulit na pagbubuwis sa parehong bagay. Iniiwasan ito upang hindi maging pabigat sa mga taxpayers. Pang-apat naman ay non-delegation. Ang kapangyarihan na magpasa ng buwis ay nasa Kongreso lamang at hindi maaaring ipasa sa iba. Mayroon din namang mga exemption tulad ng ilang government agency. Depende sa kanilang function. Ang mga limitasyong ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa pang-aabuso at nasisiguro na ang pagbubuwis ay naaayon sa batas at katarungan. Marian Ambasa, nag-uulat. Ngayon na malinaw ang pundasyon ng taxation, Tignan naman natin kung paano ito isinibatas at binago sa pamamagitan ng train law. Narito si Julia at RV upang ipaliwanag ito. ang Train Law or Republic Act No. 10963 ay ipinatupad noong 2018 bilang bahagi ng reforma sa buwis sa Pilipinas. Layunin nito na gawing mas simple, mas patas at mas epektibo ang sistema ng pagbubuwis. Binago nito ang ilang probisyon ng tax code upang mabawasan ang buwis ng mga low-income earners, mapataas ang kita ng gobyerno para sa infrastructure projects, mapabuti ang public service, upang mapunan ang bawas sa income tax. Nagtaas din ito ng buwis sa ilang produkto tulad ng gasolina at matatamis na inumin. Sa madaling salita, binawasan ang buwis sa kita, ngunit dinagdagan ng buwis sa konsumo. Ito rin ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para sa economic growth. Julia Bello, nag-uulat. Ito naman ang mahalagang pagbabago. Ang 250,000 pesos annual income exemption, minimum wage earners exempted, ang 13th month pay up to 90,000 pesos tax-free, ang VAT threshold increased to 3 million pesos. Gayunpaman, may kapalit ang mga benepisyong ito. Nagkaroon ng pagtaas sa excise tax ng mga sumusunod. Una, sa gasolina at diesel. Pangalawa, matatamis na inumin. Pangatlo, ang ilang luxury goods. Layunin nito na hindi lamang makalikom ng pondo, kundi hikayatin din ang mas malusog at environment-friendly na choices. Layunin din nito na balansehin ang pagbaba ng income tax sa pamamagitan ng pagtaas ng ibang buwis. Sa kabuuan, ang train law ay nagbibigay ng ginhawa sa kita, ngunit may epekto rin sa gastusin ng mamamayan. RV Puchumchel, nag-uulat. Salamat Julia at RV. Ngunit paano nga ba ito tunay na nararamdaman ng mga Pilipino? Alamin muna natin ang saloobin ng mga mamamayan tungkol sa pagbabagong dulot nito. Sa totoo lang, nahihirapan na rin kami. Sinasabi nilang bumababa na yung tax pero parang wala pa rin kasi bumabawi naman sa taas ng pamasahe. Araw-araw po akong bumabiyahe. Halos linggo-linggo tumataas yung gastos ko kaya sa uli parang kami pa rin yung lugi. Tumaas ang mga presyo ng mga paninda namin, katulad ng asukal, soft drinks at gasolina. Eh syempre, kailangan namin magtaas ng presyo ng mga paninda kasi kami rin yung malulugi. Wala rin naman kaming choice eh. Kung di kami magtataas ng presyo, kami lang din yung malulugi. Mixed feelings po eh. Totoo naman na tumaas yung take-home pay ko ngayon. So, nakakatulong yun. Yung presyo ng mga bilihin ngayon tumaas. So, parang nababalanse lang din.
hindi naman gaano mataas yung gain ko doon since tumaas ngayon take home pay ko ngayon, pero yung mga kailangan kong bilhin is nagtaas ng presyo, nagmahal din. So parang ganun lang din. Maraming salamat. Iba-iba ang naging reaksyon ng ating mga kababayan. May natuwa, may nag-alala, at mayroon ding hindi sang-ayon. At upang mas maunawaan ang mga ito, narito ang mas malalim na pagsusuri sa epekto ng train law. Gaya ng reaksyon ng mga tao, ang train law ay may parehong positibo at negatibong epekto. Kasama sa positibo ay, una, mas mataas sa take-home pay. Pangalawa, mas malaking savings para sa manggagawa. Ngunit may mahahamon din. Dahil sa pagtaas ng buwis ng petrolyo, tumataas ang presyo ng gasolina na nakakapekto sa pamasahe at presyo ng mga bilihin. Gayon din tumaas ang presyo ng matatamis na inumin. Dahil sa dagdag buwis, para sa iilan, mas nararamdaman ang pagtaas ng gastusin lalo na kung mataas ang kanilang konsumo. Sa huli, ang epekto ng train law ay nakadepende sa kita at lifestyle ng bawat Pilipino. Robert Joker Ocampo, nag-uulat. Salamat, Robert. Tama ka dyan, hindi tayo pare-pareho ng kita at pamumuhay, kaya magkakaiba din ang epekto dito sa atin. Jimboy, sa tingin mo ba epektibo ang train law? Oo naman. Lalo na sa mga low-income earners. Ngunit mahalaga ring bantayan ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin. Oo naman, dapat nating alalahanin na mahalaga ang pagiging informed citizen. Dahil sa kabuuan, ang taxation ay hindi lamang obligasyon, kundi isa itong mahalagang bahagi ng pagpapaunlad ng ating bansa. Tama ka dyan, partner. Pero sana may mabuting pinupuntahan ang tax natin. Mga kababayan, alalahanin natin ang train law ay isang hakbang tungo sa mas makatarungan at modernong sistema ng buwis. Bilang mamamayan, mahalagang maunawaan natin ito upang mas maging responsable tayo. Dahil dapat, ang buwis na binabayaran natin ay bumabalik sa serbisyo para sa ating bayan. Ako si Jimboy, At ako si Alex. para sa bayan at buwis.